the Congress, no, the reason for that is because of parang impropriety, parang he has, the House of Representatives has been looked down upon because of these lewd photos that he posted with stacks of money, calling on the president to step down. What are your reasons for voting no? Why are you against the majority po? Like I said, we shouldn't be doing this before holding to account those who have been alleged of corruption, not only outside of Congress, but in Congress. And yung ikinagalit ko po ay yung mga may allegations of corruption mismo, yung bumoto para isuspend si Congressman Barzaga, parang normal lang na andun lang sa loob ng Kongreso, pinag-uusapan pa paano kumita sa mga projects ng DPWH. At naku mga kababayan, matindi po talaga tong gobyerno natin. Kaya pala itong mga congressman na to, gigil na gigil dito kay Congressman Kiko Barzaga at nasuspende pa mga kababayan. Kaya itong si Congressman Leviste, hindi po siya sang-ayon sa pagsususpende dito kay Congressman Kiko Barzaga. Dito sa video na to mga kababayan, panoorin po natin itong si Congressman Leviste, yung kanyang reaction dito tungkol dito kay Kiko Barzaga na sinuspende ng Kongreso mga kababayan. Pero bago tayo tumulak niyan, isang share, like, subscribe lamang po mga kababayan para updated po tayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Eto mga kababayan, tumulak na po tayo dito kay Congressman Leviste. Parang hypocritical ang Kongreso na tayo po ay nag-aakusa na nakakahiya si Congressman Barzaga, pero sa tingin ko mas nakakahiya po ang mga sangkot sa korupsyon ng mga kasamahan natin. You mean to say, my follow-up question, sorry Ricky, I mean to say despite this flood control scam and so many people are being investigated on, pinag-uusapan pa rin kung paano kikita sa loob ng Kongreso? Hindi pa sila natatakot? Definitely po. At kaya gustong-gusto ng mga iba pa nga ngayon na palakihin pa ang budget ng DPWH sa kanilang mga distrito. Wow. Kasi tuloy-tuloy pa ang porsyentuhan sa mga proyekto ng DPWH. Can I just say one word? Audacity, Oo no? nga Ang lakas naman ng loob. Akala ko, di ba, slinash nyo na nga yung budget rin ng DPWH? Ang balita nga daw po, gustong ibalik. Ibalik. Ang balita. Pero nasa Senado na ngayon di ba, yung budget po? Opo, pero magkakaroon ng BICAM pa. Oo. At yung Senado kasi is sinilnash yung budget. Yes. Oo. So, gusto ng Congress, itaas muli. At ang dahilan, I guess, is Nako, ano yung pasabog yan, Kong, ha? Oo, pasabog yan, Kong, ha? Para dyan sa mga congressman na yan, yung mga tumatanggap ng mga kickback at insertions, masampulan at mapahiya at para wag nang gawin na naman yung mga katulad ng nakaraan taon. Nakakaya po talagang itong gobyerno natin mga kababayan. Na kung saan karamihan dito sa Congress mga kababayan, siguro mga nasa 80% po. Lalong-lalo na po itong mga against dito, yung mga bumabatikos sa gobyerno natin na katulad ni Congressman Kiko Barzaga, yung matapang na congressman na yan. Siya kasi po yung nagpapa-impeach dito kay PBBM, tsaka lumalaban siya sa dito against the corruption sa mga post niya. Kaya napag-initan mga kababayan. Karamihan po dito sa mga congressman na yan ay marami po dyan mga buhaya mga kababayan. Kong, I'm just Salamat curious, po. I'm sure lahat Matindi. din ng mga nanonood sa atin, can you walk us through kung ano po yung proseso ng Ethics Committee? Paano nyo po sinabi kanina, kasi sinabi nyo, minadali siya kaya nakakagalit. Paano nyo po sinabi minadali? Ano po ba yung tamang proseso ng Ethics Committee ng Kamara de Representantes? Meron silang committee report that was given to us in my Viber thread 4:18 p.m. right before the vote was going to start. And Congressman Toby Chanco asked for interpellation, which was not granted. So there's basically no debate on the matter. And sa totoo lang naman po, hindi naman din sang-ayon ang karamihan ng mga to kahapon sa ginawang ito. Pero parang napipilitan lang din ang mga miyembro ng mayorya na buo ayon sa anuman ang Sa kanila. approve ng majority sa atin. Pero ang nakakalungkot lang po ay inuna ito amid all of the other issues that could instead be tackled in Congress, because October 13 was the last day in Congress that we had this high attendance for the approved budget. Wow. And then we were told to attend this afternoon, being told what it was for. Akala ko napaka-importanting bagay. Yung
kailangan kasi ng 2/3 vote para mag-suspend ng member. So, it shows the priorities of Congress. Sinasabi kasi ng iba, bakit sinasabi ko na dapat yung mga corrupt ang investigahan, hindi sabay. Yeah. Hindi ko sabay kasi ngayon lang nagkaroon ng ganitong karaming mga miyembro ng Kongreso na pina-attend ng Kongreso. Kasi tungkol naman sa corruption investigation, pagtungkol sa reforma ng DPWH, wala naman pong ganitong pupunta. focus ang Kongreso ngayon. Ano lang, question lang. Pwede nyo ba sabihin sa amin, kaya nyo ba sabihin sa amin kung sino nagpapunta sa mga congressmen? Hindi, Para yung bumoto? mga parties, bahala sa kanilang mga miyembro. So, mga parties lang nagsabi sa kanilang mga miyembro na attendance is required at yesterday's session. Okay. Leviste, this is my question. Barring, let's say the flood control scam is not present right now, but based on the actions of Congressman Kiko Barzaga, do you think it warrants a suspension? Because they were saying it was parang very, it put the House on a very bad light. His 24 posts that they asked him to take down, lewd photos of women, stacks of money, without the flood control scam. Just his actions. But do you think that he should be suspended in terms of impropriety? Flood control scam yung nakakaya sa Kongreso masasabi natin, the corruption in DPWH is systemic and long-standing. Yeah. And I think anyone who is involved in receiving kickbacks from DPWH ay mas nakakahiya kaysa sa yung social media post ni Congressman Barzaga. No, I mean in terms of let's put that aside, the DPWH, the budget, but his actions lang. Do you think it's proper? Yung What he point did? ko kasi, ma'am, ay ano yung standard natin to suspend a member? Yeah. Kasi kung ang standard natin ay kung sino man ang nakakahiya, as much as or more than Kiko Barzaga ang isususpend, baka napakarami po. Ayun na nga. Baka maubos. Ang House of Congress. Wala po ba yan sa inyong procedural book or, sa inyong, kumbaga, guidelines kung ano talaga, what makes it lewd? Kumbaga, dapat defined yan di ba? Specific. So, wala po ba kayo specific sa ganyan? Kasi, I guess I would like to also think that the evidence presented against Barzaga or against Congressman Barzaga was not strong, kaya po siguro nag-no din po kayo for ethical reasons also. So ano po ba yung kailangang i-present, kumbaga, ng Ethics Committee for a congressman like you to vote yes, suspend this congressman? I would just want to make it a systematic evaluation of members of Congress. Nakakahiya man ang isang miyembro ng Kongreso, hindi ako boboto para isuspende siya kung may 100 mas nakakahiya pa sa kanya. Dapat po, unahin natin yung mga pinaka-nakakahiya. Kasi yan po yung allegation na unbecoming of a member of Congress yung mga pinopost niya. Pero sa tingin ko, mas unbecoming naman yung mga ginagawa ng ibang mga miyembro. Ayan po si Congressman Leviste, mga kababayan, na kung saan hindi ko siya sumang-ayon dahil nga po itong si Congressman Kiko Barzaga na siya yung mga isang congressman na lumalaban dito sa corruption sa ating bansa, mga kababayan, sinuspende. Samantalang ang dami dito sa congressman natin dito, tikom yung kanilang mga bibig at saka balak pang dagdagan yung mga pondo natin, mga kababayan. Ibig sabihin, mag-hocus-pocus na naman itong mga congressman na to, mga kababayan. Talagang nakakabilib po, mga kababayan, na katulad nila Congressman Leviste, Congressman Marcoleta, Congressman Kiko Barzaga, sila pa yung kinakasuhan na katulad nito na sinampulan nila itong si Kiko Barzaga. Ba't di nila kasuhan itong sila Romualdez, sila Saldico, yung mga marami nang involved dyan na congressman. Talagang itong gobyerno talaga, mga kababayan, pinaglalaruan lang ho tayong mga Pilipino. Pero wag ho tayo mag-alala. Malapit naman na ang eleksyon. Dyan na ho magkakaalaman. Titignan ho natin yung bilog ho ang bola, ang tawag dyan, mga kababayan. Hanggang dito na lang ho tayo, mga kababayan. Maraming salamat po. Isang share, like, subscribe lamang po. Masaya na po tayo dyan para naman updated tayo lagi sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Ito pong News That Matters, mga kababayan. Mag-ingat po tayo palagi and God bless.